Di lang po kasi ako basta naniniwala, hindi nananampalataya ako sa salita ng Diyos na ibinigay sa akin. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos na ibinigay sa akin. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Bilang paggalang sa salita ng Diyos na babasahin natin yan, mahaba-haba. Hallelujah. Okay, buksan natin ang Biblia. Kaya mahalaga may dala tayong Bible. Kaya tingnan nyo, hindi po ako naglalagay. Pero nagpalagay ako ng Bible verse. Marcos chapter 5, verse 24 to 34. Ayan. Sapagkat ang salita ng Diyos, kapag tumigil na yan, balang araw. Yan ang pakalagay yung Bible talaga natin. Kaya yung kung basahin siya sa wikang Tagalog. Hallelujah. Sabi sa Tagalog, siya'y sumama sa kanya. Sinundan siya ng napakaraming tao at siya'y siniksik nila. May isang babae na 12 taon nang dinudugo at lubhang naghiwap na sa maraming manggagamot. Nagugol na niya ang lahat ng nasa kanya at hindi siya gumaling ni kaunti man, kundi lalo pang lumubha. Narinig niya ang tungkol kay Jesus. Lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Kaagad napigil ang kanyang pagdurugo at kanyang naramdaman na sa kanyang katawan na magaling na siya at magaling na siya sa malubhan niyang sakit. Pagkabatid na may lumabas na pangyarihan mula sa kanya, bumaling si Jesus sa karamihan at nagsabi, sino ang umipo sa aking damit? Sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mong sinisiksik ka ng karamihan at sinasabi mo pang sino ang umipo sa akin. Tumingin siya sa buong paligid upang makita kung sino ang gumawa iyon. Ngunit ang babae, palibasa'y nalalaman ang nangyari sa kanya, ay lumapit na natatakot at nanginginig. Nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi ni Jesus sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo, umalis kang payapa at gumaling ka sa sakit mo. Hallelujah, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Papahayagan mo, Lord, ang patuloy na dumaloy, Panginoon, sa makakapakinig ng iyong salita. Ikaw ay malayang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Malayang kang kumilos, Panginoon. Ang sasabihin mo, ang salita mo, Panginoon, patuloy ka mag-apoy sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy ka magningning. Patuloy mo akong itago sa iyong likuran. At patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Patuloy mong ibuhos ang banal na Espiritu sa gawain namin ito. Muli, Panginoon, ikaw lamang ang maparangalan, maitaas, aming sasambahin, aming pupurihin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Ayan, tayo po. Hallelujah. Praise God. Sa binasa nating talata, paulit-ulit na lang natin siyang naririnig. Ha? Amen? Sigurado, alam niyo ito yung tungkol sa talatang ito. Ngayon, pag-uusapan po natin, title ng topic ko ito, kaya hindi ko nilagay sa presentation ko. Pero hindi ko dinala. Nasa USB, sabi ko, pero inaano ko ni Lord, what? Ang title ng presentation natin ito, focus on your accession to your spirit. Focus? Narinig ko agad yung word na focus kay Pastor Anons. Confirm eh. Word na focus. Ayan. Kung paano mo ipofocus ang iyong sarili na mag-ascend yung espiritu mo. Lumapit sa Panginoon katulad ng sinasabi dito sa talatang ito. At bago tayo dumali doon, sabi doon sa verse 24,
siya'y sumama sa kanya. Kung titignan natin yung naunang talata, yung verse 21 to 23, sinasabi dito yung tungkol kay Jairo, yung anak niyang babae. Humihingi siya sa Panginoong Yesus. Dumadalang, ano ginawa ng Panginoong Yesus? Sumama siya sa kanya. At siya'y, at napakaraming taong nagsisiksikan sa kanya. Alam niyo, ito ang katotohanan in the last days. Maraming tao ang sisiksik sa Panginoon. Maraming tao maghahanap sa Panginoon. Kung ano yung pagsubok mo, anong pinagdadaanan mo ngayon, pilit ka sisiksik, di ba? Sapagkat siya, alam na ng lahat na siya ang provider. Siya ang magbibigay. Sa kanya, yung provision. Sa kanya, lahat. Subalit, ayan, subalit, napakahirap sa isang tao ang sumunod. Meron nga po ako narinig, may katanungan nga ako narinig. Sabi sa kanya, sabi ng kanyang tanong niya, ito yung narinig yung tanong niya. Kung sumusunod ka sa Panginoon, dapat hinahayaan mo ang Panginoong Yesus manguna sa iyong buhay. Ito naman ang kaugtong ng tanong. Tanong ko sa tanong ngayon, paano nalalaman ng isang mananampalataya na siya'y sumusunod ayon sa kalooban ng Panginoon? Amen? Napakalaga na sa panahon natin ngayon, bakit tayo nandito sa Ascent Night? Pwede naman tayo mag-relax, magpahinga, at sabihin natin, bukas may service naman. Hindi na lang ako magpapapuspos. Doon ko na lang ibibigay kay Lord. Pero bakit tayo nangyayarito? Kaya napakalaga. Sa tanong ngayon, sasagutin natin mamaya. Kaya napakalaga kung paano tayo nakikinig. Sabi sa talatang binasa natin, nawinig niya ang tungkol kay Jesus. Kaya ito ang katanungan paano mo maririnig ang Panginoon, ang tungkol sa Panginoon, at kung kailan siya babalik, kung hindi tayo nakikinig. Kung tayo, dahil sa pinagdawaanan natin, minsan lang tayo nakakatin dahil sa pagbigat ng pagsubok natin. Itong babaeng ito, 12 taon, naubos na lahat sa kanya, pero nandun pa din siya, umaasa. Sabihin natin, umaasa. Sabihin mo nga sa katabi mo, umaasa ka ba? Yun na yung umaasa ka ba? Ayun. Maganda yung word. Pag sinabi mo yung word na umaasa, may tatlong pakiramdam na sa loob ng puso mo. Sabihin niyo ulit, umaasa. Umaasa. Ayan. At yun yung tatlong F na sasabihin ko sa inyo, na yun ang laman ng puso mo ngayon. Kasi kung nakapokus tayo sa session natin on the Spirit, may battle. Amen? May battle. May laban. May laban ka dito sa lupa. May laban ka nga mamaya paglabas mo dito May laban. Kaya kailangan alam mo kung bakit ka umaasa. Hindi ka umaasa dahil may kape. Hindi ka nagkakape para bumabangon ka lamang dahil sa kape. Hindi. Kaya ka umaasa at bumabangon dahil meron ka nakilalang Panginoon. Amen? Ang una, hallelujah, mahaba kasi ito kaya una, tatlo pa lang yon, sa tatlong po. Tatlo lang. Una, faith on your battle. Katulad ng babaeng tinutukoy dito, 12 taon na. Diba? At alam ba niya kung kailan darating ang Panginoon? Alam niya ba kung kailan siya gagaling? Naubos na lahat sa kanya. Itinaya na niya lahat, binigay na niya lahat. Ano nangyari? Lalo pang malubha. Pero kaya may faith ka. Sa gitna ng battle mo, may faith ka. Alam mo, lalo ngayon nakilala mo na ang Panginoong Yesus. Yung babae, narinig lang niya. Pero hindi siya nagdalawang isip. In 1 second, ang ginawa niya, sabi sa talatang binasa natin sa 27, yung narinig niya tungkol kay Jesus, lumapit siya
Narinig lamang niya, lumapit siya agad. Diba, hindi siya nagdalawang isip. Kaya napakalaga yung pananampalataya mo sa gitna ng laban. Mamaya tuturuan ka ng patalim dyan eh. Pamiliin ka. Hold upin kita, kunin ko lahat sa'yo, o itanggi mo si Kristo sa buhay mo. Eh dahil ayaw mo mawala yung cellphone mo, ayaw mo mawala yung pera mo, ayaw mo mawala yung kachat mo kasi magagalit yung kachat mo, iiwan ka. Di ba? Dahil naputo yung pag-uusap nyo, ang gagawin mo, iiwan mo si Kristo. Para lang sa cellphone mo. Isang logic yan na pwedeng mangyari kapag wala kang pananampalataya sa Panginoon sa gitna ng laban mo. Kaya kailangan may faith ka sa iyong battle na makakayanan mo tulad ng babae. Pwede naman sa unang buwan pa lang dahil dinudugo na siya, tapusin na lang yung buhay niya eh. Diba? Pero lumalaban siya kahit wala siyang Panginoon. Pero ikaw ngayon, tayo ngayon na naririto, may kinilala na tayong Panginoon. Kaya dapat alam daw natin yung pundasyon ng ating pananampalataya. Na kahit saan ka tumapak, ano man ang mangyari sa'yo, alam mo yung pananampalataya mo, yung laban mo, may katagumpayan ka. Kaya po tayo nag-aasin. Tanong nga sa akin ng papa ko eh, tuwing Sabado na lang tayo ng gabi, sabi ko, opo pa. Kasi hinahabol ko si Lord. Mahalaga sa panahon ngayon, kilalang-kilala mo si Kristo at dapat kilalang-kilala ka niya. Kaya kailangan nandun yung faith mo. Kailangan makilala mo siya katulad ng babaeng to. Hindi, yung narinig niya, hindi siya nagdalawang isip. Kaya napakalaga kung paano po tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Napakalaga. Pangalawa, hallelujah, pangalawa sa 30. Yes, 30 talaga ito, pero 3 lang para sa gabing ito. Pangalawa sa 30, fight on your battle. Wala kang papayag na aayaw ka. Huwag kang papayag na mawawala ka. Huwag kang papayag na kahit nasa putikan ka na, hindi ka babangon para kay Kristo. Bakit mo pa siya kinilala kung hindi ka din naman pala lalaban? Walang pinagkaiba yan, yung sa una lang magaling. Kaya napakalaga kung kinilala mo ang Panginoon Jesucristo sa buhay mo, tinanggap mo siyang Panginoon at tagapagligtas, may laban ka agad. At sa laban na yun, kailangan on the spot, ipagtanggol mo siya sa buhay mo. Ipagtanggol mo yung buhay mo sapagkat siya yung nagbibigay ng buhay sa iyo. Yung babae, pinagtanggol niya yung buhay niya. Saan? Nakipagsiksikan siya. Kahit dinudugo siya. Kahit hinang-hina siya. Kahit alam niya na pag nakita siya ng mga taong sumisiksik at dinudugo, pwede siyang patayin, pwede siyang itaboy, pero nilaban niya yung sarili niya. Napakalaga na ang sarili natin, ilalaban natin para kay Kristo. Kaya yung focus mo hindi sayang kung alam mong lalaban ka para kay Kristo. Hindi sayang yung pag-atin natin tuwing gabi. Hindi sayang yung pagde-devotion mo tuwing gabi kung lalaban ka hanggang muli para sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, lumaban sa iyo noong una pa man. Inalay niya yung buhay niya. At hindi natin kayang tumbasan yun. Hindi natin kayang higitan yung ginawa niya para sa atin. Kaya sabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 24:13, this is my favorite verse eh. Pero sabi ko, Lord, lalabas ko na tong favorite verse ko. Mapalad ang mga nagtitiis sa Panginoon. Mapalad, wow! Yung nagtitiis ka sa gitna ng laban mo. Hallelujah! Alam niyo kung bakit ka mapalad sa gitna ng pagtitiis mo? Dahil sasamahan ka niya.
Tutulungan ka niya. Hindi ka niya tatanggihan, itataboy. Mapalad ka hanggang wakas sapagkat ang nagtitiis hanggang wakas, siya ang totoong maliligtas. Hindi mapalad yung nagtiis ka ngayon, bukas di ka magtitiis. Kailangan may pagtitiis. May laban. May pagkaiba ang laban mo sa laman at laban mo sa espiritu. Ang laban mo sa laman, kapag nagtagumpay ang laman, ano? Katamaran? Kalungkutan? Galit? Puot? Pagkakaroon ng mga pag-iisip na walang kahulugan. Pag-iisip na nagbubuntong ng galit. Pagbabaha-bahagi. Tampo sa Diyos. Ngunit, yung laban mo sa spirit, kapag lumalabang ka, anong kasama mo? Kapayapaan, pag-ibig, pag-asa, pagpipigil sa sarili. Kaya madami ang bunga ng laban mo sa batid. Sapagkat ang banal na espiritu ang tutulong sa iyo. Fight on your battle. Wow! Pangalawa pa lang yan, sa dami. Napakalaga kung paano ka lumalaban. Kung paano ka nagtitiis. Kaya nga sabi sa Romans chapter 5 verse 3, at hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian, sa pagkakaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ng pagpapatibay ng pag-asa. Sabi nga sa unang talata, at hindi lamang gayon. Hindi lamang dahil tinanggap natin ng Panginoon, hindi dahil lamang may biyaya o pagpapala, kundi sabi nga daw kundi nagagalak din tayo sa kapigatian. Nagagalak ka ba kapag nalulungkot ka? Nagagalak ka ba pag nasasaktan ka? Nagagalak ka ba kapag may sakit ka? Nagagalak ka ba kapag walang-wala ka na? Napakalaga na sa gitna ng laban mo, masaya ka, naglilingkod sa Panginoon. Sa gitna ng laban mo, masaya ka. Alam mo, Panginoon, wala man ako lahat-lahat ngayon. Pero alam ko, ikaw yung provider ko. Ikaw yung nagmamahal sa akin. Ikaw yung magtatama sa akin. Ikaw yung magtuturo sa akin. Kaya napakalaga kung paano tayo lumalaban. Dahil sa laban natin, sa battle na to, hindi lamang natin, katawan, kundi yung utak po natin, yung pag-iisip po natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Sabi sa binasa ni Pastor Wanoms, sinabi ng Panginoon, ibigin mo siya ng buong puso, buong pag-iisip. May puso nga, pero ang pag-iisip natin kulang. Kaya napakalaga kung paano natin magsiset ng time sa Panginoon. Para yung battle natin, tuloy-tuloy. Magagawa natin yung mga ginawa niya para sa atin. Kaya nga sabi nga sa Romans chapter 6 verse 6, nalalaman natin ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus. Oh, come on. Alam natin ang dating pagkatao. Upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Alam natin na ang Panginoong Hesus ay namatay sa atin sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Upang tayo hindi na maging alipin pa ng kasalanan, kundi tayo mismo sa gitna ng laban mo, alam mo na wala ng bahagi ang kasalanan sa iyo. Nahagip ka man, nasugatan ka man, pero handa kang bumangon, handa kang tumuloy sa laban mo, sapagkat, ano yung una, may pananampalataya ka, katulad ng babae na dinudugo na. 12 taon na siyang dinudugo. Oh, hallelujah! Pero tayo,
3 buwan pa lang tayong walang pera, hindi na natin. 2 araw nga lang wala tayong pera, hindi na natin kaya. 2 buwan lang tayo. How much mo na ikaw yung dinudugo? Tapos wala ka pang pera. Lalaban ka pa ba? Mananampalataya ka pa ba? Hallelujah, pero yung babae nanampalataya. Marami nga nagsasabi, mayaman daw yung babae. Pero, lagi kong binabasa, hinahanap ko yung talatang mayaman. Wala ako nakita talatang na lamang mayaman siya. Basahin nga yung Bible, kaya napakalaga, babasahin natin yung Bible natin. Uunawain natin. Doon mo malalaman yung babae di pala mayaman. Malay mo, yung babae pa lang yun, ka-estado lang natin, mahirap lang. Walang-wala na. Kaya lahat pinasok niya para lamang gumaling siya. Pero nandun lumalaban siya sa buhay niya. Katulad ng mga taong may cancer sa labas, lumalaban sila. Katulad ng mga nandun sa ospital, lumalaban sila. Katulad ng mga pinanganak na pipi pa lang, nung sanggol pa lang, paglabas nila o pipi na hanggang pagtanda, may laban sila. Kaya kung ano laban mo, at laban ng mga tao sa labas, walang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang natin, yung unang talata, yung unang merong kampi. May pananampalataya ka sa Panginoon. Katulad ng babae na dinudugo. Nanampalataya siya, naggagaling siya. Gumaling siya dahil saan? Sa pananampalataya niya. Hindi siya gumaling dahil nawakan siya ng Panginoon. Bagkus sinabi niya, naggagaling ako, mahawakan ko lamang yung laylayan ng kanyang damit. Pero alam nyo ba na mas mapalad tayo ngayon? Hindi mo kailangan hawakan ng kanyang damit para lang gumaling ka. Hindi mo kailangan hawakan ng kanyang damit para magkapera ka. Hindi mo kailangan hawakan ng kanyang damit para lang lumakas ka, para lang makatuloy ka sa bawat gawain. Ang kailangan mo, yung pananampalataya mo at yung laban mo para sa Panginoon. Maraming mananampalataya, may faith, pero takot lumaban. Bakit? Nagkasala ako eh. Hindi maibahagi ang salita ng Diyos. Nagkasala ako eh. Natatakot, nagtatago. Kasi saan? Nagkasala ako eh. Ang Panginoon, sinabi niya sa kanyang talata sa Mateo, walang taong naglagay ng ilawan at nilagay sa ilalim. Hindi ka nagsindi ng ilawan mo para sa Panginoon, para walang itago. Mas masahol ka pa saan? Sa mga pulis na virgin. Kung panglabing isa, yung panglabing isa, saan nilagay ilawan niya? Sa ilalim, tinago, kaya hindi siya nakasama sa kasalan. Mas masahol yun. Mas masahol yung na alam mo na yung salita ng Diyos, pero patuloy mong itinatago. Kaya napakalaga sa atin na yung laban mo, alam mo, ginagawa mo ito para kay Kristo. Hindi ka dumalo dito para sa amin. Hindi ka dumalo dito para lang makita namin. Dumalo ka dito dahil gusto mong makilala ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Gustong pang lumalim sa Kanya at para samahan Kanya sa bawat laban mo. Napakalaga na alam natin kung ano yung nilalakaran nating laban. Alam natin kung ano yung pinaglalaban natin. Kung hindi mo alam kung ano pinaglalaban mo, hindi mo din alam kung ano ang pananampalataya mo. Dahil basihan ng pananampalataya kung ano ang laban ng tagumpayan mo dahil kay Kristo. Hindi ka pwedeng nanampalataya ako sa Panginoon, pero hindi ka lumaban. Bagkos, tumakbo ka, nagtago ka, nanatili ka. Ang Panginoon ayaw niyang manatili ka.
Hindi tinignan ng Panginoon yung kasalanan mo hanggang ngayon. Ang tinitingnan ng Panginoon kung paano ka nagpapabago minuto para sa Kanya. Yun ang pag-ibig. Yun ang puso, hindi nguso. Ang puso na may pag-ibig kahit anong mangyari. Basta alam mo, kasama mo ang Panginoon, magtatagumpay ka. Yun ang pananampalataya natin sa Panginoon. Kung bakit tayo noon walang matuwid. Sabi sa Roma chapter 3, verse 10 to 13. Ito sabi ni Pablo, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, kahit isa. Wala ni isang makakaunawa, wala ni isang umahanap sa Diyos. Oh, hallelujah, walang umahanap. Nananampalataya, may mga nananampalataya noong unang panahon pero hindi umahanap sa Diyos. Kaya kailangan yung focus natin sa laban natin dito. Nakapokus tayo sa Diyos, sa Panginoon, sa sinasabi niya. Ano, Lord, yung sinasabi mo sa buhay ko? Paano ko to pagtatagumpayan? Sabi sa 12, lahat ay lumihis. Sama-sama silang nawalan ng kabuluhan. Kaya huwag tayong papayag na yung ginagawa natin dito mawalan ng kabuluhan. Kay Kristo tayo naglilingkod. Kay Kristo tayo sumasamba. Kay Kristo tayo nananampalataya. Kaya dapat ipaglaban natin si Kristo sa buhay natin. At di lamang yun. Ang sabi niya sa 13, sa 12, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Sa pamamagitan ng kanilang mga dila, ay gumagawa sila ng pandaraya. Oh, hallelujah! Itong sinabi ni Pablo, kaya napakalagay yung fight natin sa battle natin, yung labi natin. Powerful. Pag sinabi mo, ayoko na, ayaw mo na. Pag sinabi mo, pagod na ako, mapapagod ka. Pag sinabi mo, bukas, maraming bukas pa. Maraming susunod pa. Lord, sa susunod na ako magbago, may susunod pa. Lord, alam ko, sa susunod mo ako pagagalingin. Sa susunod ka pa talaga niya pagagalingin. Kaya yung dila natin, ginagamit natin, libingan bukas. Tayo ang humuhukay ng ating libingan. Pero alam niyo, mapalad po tayo eh. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka. Kaya sabi sa Roma chapter 8 verse 1 to 3, ngayon ay wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Ngayon, sabi sa English nito, therefore, ito yung conclusion eh. Ngayon wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin. Diba? Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo. Kaya itong ginagawa natin as in light, pagpapataas to, pagpapalalim to upang ang Espiritu natin patuloy na makakonect sa Espiritu ng Diyos upang anuman laban mo dito sa lupa, meron kang katagumpayan. At ito ang katotohanan kung ano ayaw ng laman mo at ayaw ng kaluluwa mo. Siyang gusto ng Espiritu mo. Ang Espiritu mo, kahit ang katawan mo, kaluluwa mo, ayaw ko na muna umatin, kayo bukas, may bukas pa naman. Pero ang Espiritu mo, hindi papayag. Totoo yan, kaya may conviction.
Sapagkat mayroon na tayong espiritu. Hindi lahat ng nag-ascend na uminto, bigla na lang nawalan ng espiritu. Kaya may word na pag-asa. Tanungin mo sa katabi mo, sabi mo, umaasa ka ba? Pangawakan natin yung word na umaasa. Umaasa ako sa Panginoon. Amen. Kailangan ako, lagi ko sinasabi sa sarili ko, pag-gising ko ng umaga. Yung po, mamaya na ako magde-devotion, lagi na lang ako alas 3 ng madaling araw nagigising. Pwede naman alas 4. 5:30 naman yung kay Apostol, alas 4 na lang ako, para isang oras. Hindi! Alas 3 pa lang. At lagi ko sinasabi sa Panginoon, tuwing may laban ako sa flesh ko, umaasa ako, Lord, na may katagumpayan sa buhay ko. Matagumpay ka man dito sa lupa, kung hindi ka matagumpay sa langit, wala din. Maniwala kayong mga kapatid. Nahawakan ko na milyon-milyon, pero sa akin walang halaga ito. Ang halaga ko, makikita ko lamang kapag nakita ko na si Kristo. At yun dapat dala mo. Yun dala dapat ng bawat isa sa atin. Kaya makikita mo, ang nagbibigay buhay dahil sa pakikisa natin kay Kristo Jesus. Tingnan niyo yung word. Pinalaya na ako. Tingnan mo yung kama. May kama eh. Kaya kung akala nyo madali yung word na pinalaya na ako, kailangan alam mo muna yung una bago mo sabihin pinalaya ka. At kung pinalaya ka na, pangawakan mo. Kaya sabi sa to, sa pamamagit, sabi sa, dahil pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ano ang kautusan ng kasalanan at kamatayan? Ngayon siya kautusan na simple lang, pero hindi natin nakikita. Alam niyo kung ano? Yung word na mamaya. Yung word na bukas. Yung word na pagod na ako. Wala akong nakita na sinabi ng Panginoong Hesus na mamaya. Wala akong naminig kay Lord na bukas. Wala akong naminig kay Lord na pagod na ako. Sa halip, sabi ng Panginoon, sa amay nanalangin siya bago siya ipako sa krus. Kalooban mo pa rin ang mangyari para sa akin. Wow! Para sa'yo. Hinalay ng Panginoon yung buhay niya. Pero ikaw, hindi mo kayang ingatan ng sarili mo para sa Kanya. Paano natin pangahawakan yung word na pinalaya na ako? Kung hindi natin kayang ingatan ang ating sarili para sa Kanya. Sabi kaya ginawa ng Diyos, o ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Maraming batas, maraming mamaya, maraming bukas, pero hindi kaya. Ang Diyos, ginawa niya ang higit sa kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Aminin po natin ang hihina tayo, hindi masama yun. Ang masama doon, yung tinatago mo, sinasabi mo, malakas ka pa, kahit alam mo nanghihina ka na. Alam ng Panginoon na nanghihina ka. Kaya patuloy ka lumapit sa Kanya. Isinugo niya ang Kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan. Kasi yung word na pagod, pero nilabanan ng Panginoon. Upang pawiin ang kasalanan, sa gayon, hinatulan niya ang kasalanan umaalipin sa tao. Sino ang hinatulan niya? Yung kasalanan. Hinatulan ba niya yung tao? Hindi! Ang hinatulan niya, yung sinasabi mong pagod na ako. Yung word na tinatamad na ako. Yung word na mamaya na po. Kahit pwede mong gawin. Naantok na ako, Lord. Mismo ang Panginoon, nire-rebuke niya sina Pedro. Yung time na nanalangin siya, at yung mga alagad niya, natutulog sa baba. Ano sabi ng Panginoon? Hindi niyo ba magawang manalangin? Ginising niya. Tayo pa kaya?
Oh, hallelujah. Kaya napakalaga kung paano tayo nananalangin. Sapagkat yun ang pweba na kaya mong pagtagumpayan yung laban mo. Kung paano ka nagdi-devotion sa Kanya. At ito yung pangatlo sa 30. Tatlo lang ngayong gabi. Ang pangatlong F. Feed on your battle. Oo, feed. Kailangan may pagkain ka. Kailangan kumakain ka sa gitna ng yaban mo. Feed on your battle. Diba kailangan natin kumain ng salita ng Diyos? Kung wala ang salita ng Diyos, di tayo kumakain ng salita ng Diyos, hindi natin mapagtatagumpayan yung laban natin. Katulad dito sa sinabi sa talata, sa Marcos chapter 5. Yung sabi sa 27, naminig niya mga tungkol kay Jesus. Di ba naminig? Naminig. Paano mo naminig? Hindi lang sinabi ng tao, kundi mismo ikaw. Sa spirit mo, nagbasa ka ng Bible mo, nag-devotion ka. Lumapit siya. Lumapit yung babae. Tingnan niyo ha, marami nagkukumpulan. Pero naminig niya. Hindi lang marites yung naminig niya. Naminig niya ang mabuting balita at ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos para maging malinaw sa atin, hindi lamang tenga. Kailangan natin ng Biblia. Kung wala kang Bible, hindi mo alam yung laban mo. Yung salita mo ng Diyos, John 3:16 lang pangahawakan mo sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya niya binigay ang kaisa-isa niyang anak upang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Totoo yun, sumasampalataya ka. Pero hindi ka naman lumaban sa battle mo. Hindi ka nagtagumpay sa laban mo sapagkat hindi mo pinakain, hindi ka kumain sa mismo mong battle. Paano ka magtatagumpay kung ikaw mismo hindi ka nagbabasa ng Bible? Hindi, nagkasala kasi ako, napapagod ako, tinatamad ako, matutulog muna ako. Kaya nalilimutan ko natin. Kaya ako, lagi ko may memory verse ako eh. Napakalaga yung Bible sa akin. Lalo yung salita niya. Dahil balang araw, kapag dumating ng paghihirap muli, anong salita ng Diyos ang pangahawakan mo? Kayo lahat na nawirito, saksi kayo sa pag-angat, pagbaba ko. At pag-angat ko ngayon, gusto ko umangat din kayo. Kung gusto mong umangat, hindi sa akin, kay Kristo. Si Kenneth mabubulok sa lupa. Ang katawan ko mamamatay sa lupa. Pero kung si Kristo titignan mo, kahit mabulok yung katawan mo sa lupa, aakyat ka sa langit. Kaya tingnan niyo yung babae. Hawakan lamang niya yung laylaya. Pero ikaw, kung kumakain ka ng salita niya, siya mismo sasama sa'yo. Kaya tayo nagko-communion, nakikipag-isa sa Panginoon. Hindi para hindi mo nahanapin yung kagalingan sa ibang tao. Hindi mo nahanapin yung mga pangangailangan mo sa ibang tao. Hindi ka na tumawag ng Bombay. Hindi ka na umanap ng napa 5-6. Ang hanapin mo si Kristo. Ang hanapin mo yung mismong provider. Hindi yung ginagamit niya. Hindi yung dealer. Kundi alamin mo kung saan nang gagaling. Kaya napakalaga ng salita niya. Napakalaga ng salita niya. Sabi sa 21, Marcos chapter 5 verse 21, sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mong sinisiksik ka ng karamihan at sinasabi mo pang sino ang humipo sa akin. Gawin mo mga alagad, alam na maraming tao. Maraming tao nakahawak lamang sa Panginoon. Nandiyan ang Panginoon. Pero hindi marunong
manalangin. Bakit? Hindi kasi may nagbabasa ng Bible. Kaya hindi alam kung ano ipapanalangin. Yes, meron ka ngayon. Masaya ka ngayon. May jowa ka ngayon. May pera ka ngayon. May pagkain ka ngayon. Nakakaatin ka ngayon. Pero paano na lang kapag dinaanan ka ng bagyo? Bigla may malaki kang digmaan. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kung wala ka ng pagtaguan, mapakaliwa, mapakanan, mapalikod. Saan? Ano ang pangahawakan mo? Ano ang malalaman mo para magtagumpay ka? Kaya napakalaga, alam niyo po, sa gitna ng failure, sa gitna ng pain, sa gitna ng mga nararamdaman mo at nangyayari sa iyo, tingnan niyo po ang Panginoon yung babaeng dinugo. Hindi lang kagalingan, hinanap niya yung gumaling. Alam niyo kung bakit? Kailangan taglayin niya din ng kapayapaan. Ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi sapat na gumaling ka lamang. Kundi, mas malaga na lumapit ka sa Panginoon. Katulad ng babae, sinabi niya yung katotohanan. Nanginginig pa siyang naglupasay. Pero tayo ganda kasi ng damit ko, ganda ng sapatos ko kaya hindi ko mailuot kayo. Hindi ko maiyak kay Lord kasi bagong makeup ako Hindi ko maiyak kay Lord kasi wala akong iniiyakan Masaya naman ako Pero yung babae, gumaling na siya. Gumaling na siya, di ba? Pwede na siya tumakbo Para hindi siya makilala ng lahat. Pero bakit di siya tumakbo? Kasi nalaman niya yung katotohanan. Kapatid, nalaman mo na yung katotohanan ngayon. Alam mo na yung katotohanan. Bakit pa tayo nagtatago? Lapit kay Lord. Laban kay Lord. Yun ang pananampalataya mo. Laban. Kaya mahalaga kung paano ka makapag-focus. Nandun yung faith. Nandun yung fight. Nandun yung faith. Lahat ng yan may action word. Without action, lahat ng yan word lang. Walang puso, nguso. Kaya ito tayo mga kapatid. TGP May Kawayan. Do you want to love God? Do you want to ascend on God? Seek Him. Fight for Him. And love Him. Paano ka nagpapakita ng pag-ibig sa Panginoon? Nakatayo ka lamang ba? Sapat na ba sa'yo ng ginagawa mo? Nagpipindot ka ng ganyan. Nagpipindot ka ng ganito. Sapat na lang ba sa'yo na nakaupo ka lang dyan at hindi nararamdaman ng Panginoon yung pag-ibig mo sa Kanya? Love Him over your body. Ito yung naalala ko kay Pastor Gigi na sinasabi sa akin. Mabuti nang mapahiya ka sa lupa, huwag ka lang mapahiya sa langit. Mga kapatid, this is the time na ngayon pangawakan mo kung ano narinig mo. Check your focus. Check your faith. Check your fight. Check your faith. Baka maling salita na, yun ay papasok sa utak mo kasi hindi ka na nagbabasa ng Biblia. Kaya love na love ko yung bagong Bible binigay sa akin ni Pastor Yung Bible ko kasi puno na nakasulat. Ito, ang dami ko pang isusulat sa gilid. Maraming revelation doon sa dinudugong babae. 3 po. Pero 3 lang pinakita ko sa inyo. Hanapin mo yung 27, makikita mo sarili mo. Makikita mo, ako nakita ko nga sarili ko Makikita mo din sarili mo. Hindi lang pang pastor ang Bible, kundi para sa lahat ng umiibig sa Kanya. Iniibig mo ba siya? Seek Him. Love Him. Feed on Him. Pakainin mo ang sarili mo para maranasan mo siya. At ngayon, ito po ang iiwanan kong salita sa inyo. Walang saysay ang salita.
kung wala naman tayong gawa. Lahat po tayong tumayo. Hallelujah. Kaya napakalaga. Okay lang po ba si may ipapaawit po kami. Ayan, praise God. Ngayon po. Sinabihan ko po kasi sa likod eh. Pasensya na po. Gusto ko kasi tayo right now. Yung lumanin tayo. Mga kapatid, di mo tayo lang. Maluwag tong prestong ito. Maluwag tong lugar na to. Hindi sinabi ni Lord, mapalad yung mga nasa labas. Mas mapalad yung mga nagtitiis. Yung mga nasa loob hanggang wakas. Sapagkat sila yung maliligtas. Lapin! Mga kapatid, ano mang hawak mo ngayon? Kahit may hawak ang instrument, hanapin mo kung paano ka magsisik sa Kanya. Ngayon yun ang gawin mo. Yun ang gawin natin. Yung lumalim pa sa Kanyang pag-ibig. Yung lumalim pa yung pananampalataya natin sa Kanya. Yung lumalim pa tayo sa gitna ng laban natin. Yung lumalim pa tayo sa salita niya. Malawak ang lugar natin ito. Seek Him. Seek Him yung sinasabi ng Panginoon. Yun ang sinasabi sa atin. Bakit po ko na? Dahil meron ka ba ngayon, kaya hindi mo kaya malit siya. Kailangan ba niya kunin sa'yo lahat para na makita mo na siya lang ang kailangan mo? Mahalin natin siya. Higit mo ang iyong mata. Hindi mo naman kailangan, nakabukas lang yung mata eh. Sabi ni Jan, ano, sige? Yung nasa Davao kami, ito, naisulat ko to eh. Sabi niya, I saw Him with my spiritual sight because my physical eyes were closed. Sapagkat pinikit niya kanyang physical na mata. Right now, pikit mo yung mata at buksan mo ang spiritual sight mo. Seek Him and you will find Him. Yes. Ito nagdirin po yung mga kapatid ko. Tulungin po sa mga kapatid ko kung makakapanood, Panginoon. Hindi lang nila mapanood, kundi maranasan nila ang katagumpayan mo, Lord. Ang kapangyarihan mo, ang pag-ibig mo, sa pangalan mo, Jesus. Lord, nandito ang mga kapatid ko na nakataas ang kamay. Nagdanais, Panginoon, samahan mo sila sa laban nila, sa kalungkutan nila, sa bumabagabag sa puso nila. Patuloy ko silang isamahan mo nila sa proseso ng buhay. Show your faith. Show your fight. Show your feet for your battle. Panginoon, may iba dito, pinapakita lang nila masaya sila. Pero may kalungkutan sa puso nila. May katulakan sa puso nila. Lord, fix Him. Fix Him. Ayusin mo sila, Panginoon. Gabayan mo sila, Lord. Malaya kang kikilos ngayong tubig ito. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lord, bigyan mo po sila ng kalakasan. Upang matagumpayan nila yung laban na hinahanap nila. Nandito po yung mga kapatid
Sa bawat kapan na hinahanap nila, Panginoon. Lord, kalaya ka. Oh, kumamang ko naman. Lord, napadasan ka show your face, Lord. Ikaw ay sasapat. Ikaw ay liwanag. Thank you.
mula sa puso ng bawat isa. Ikaw ay sasampahin. Mahal na mahal kita, Saan Panginoon. ba ikaw ay luwalan? Nais namin makasama ka. Saan ba Ibuhos mo sa gawain, sa may gawayan. Ang pag-ibig ko, Lord. ikaw ay Ibuhos mo, Panginoon, sa lahat. Ang pag-ibig mo. Ikaw ay sasampahin. Ibuhos mo, Lord. Ikaw ay luwalhatihin. Saan ba ang puso ko? Saan ba ikaw ay pupunin? Sugat ang puso namin, Panginoon. Ikaw ay Pagtulong kami mananatiling sa'yo. saan ba ikaw ay luwalhatihin? Narinig ka naman, Panginoon. Narinig ka namin po. Narinig na lang yung panalangin ko. Narinig na lang yung Panginoon ng puso ko. Narinig na lang lahat. Lahat ng mga narinig ng puso ko ngayon. At pinasabi ng Panginoon. Anak, pinapatawad ka kita. Anak, pinapalaya ka kita. Anak, pinapapaalala kita. Anak, ito ang pag-ibig ko. Anak, ito ang pag-asa ko. Ikaw ay luwalhatihin. Lord, magpapal ka. Tulungan ka sa gawain namin sa may gawain. Magpapal ka, Panginoon, gamitin mo ang bawat inaaway. Sa tuwing ipagpawag ka. Ikaw Magpapal ka sa mga taga-gawayan. Ikaw ay lahat ang ay luwalhatihin. ikaw ang kapalaran. Ikaw ay pupunin. Ikaw ay sasampahin. Ikaw ay luwalhatihin. Saan ba ang puso ko? Saan ba ikaw ay
Panginoon, tingnan niyo ang kapayapaan. Patuloy mong pinaparanas ang protection mo sa akin, Lord. Haya lang si Dios. Oh, Banal na Espiritu Santo. Salamat po, Panginoon. Isip pag-inisip mo na rin ang aming mga puso. Ginamit mo kami ng Espiritu. Tinuruan mo kami ng iyong kapangyarihan. Salamat sa paalala, Panginoon. Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat na ito yung pananais natin, Lord. Yung maranasan ka sa bawat pagsamba natin, Panginoon. Yung maranasan ng presensya mo. Yung nag-aapoy ang puso namin. Nagmamahal ka sa iyo, Panginoon, ng buong puso, Panginoon. Nalito ang nais mo, Lord. Ikaw yung Panginoon, Lord. Kailangan sa buhay namin, Lord.